Magandang araw sa inyo mga ka-diary. Pagpasensyahan nyo na kung hindi ako nakapag-upload kahapon. Dahil nga sa sobrang sama ng pakiramdam ko, hindi ko na nagawang mag-upload sa ating channel na to. Kasi kahapon mga ka-diary, sobrang burnout ako kasi may tinatapos ako na video na i-share ko din dito sa inyo, ang lihim ng isang ama at yung isang video na yung at the beginning na kanta. Ginagawa ko siya kasi sa palagay ko angkop yun sa kung paano kami doon sa video na yun, matutunghayan ninyo kung paano kami nagkakilala ni Chester, kung paano niya binago ang buhay ko doon sa isang institusyon na yon, at kung paano dumating si Myra sa buhay ko. Kasi actually mga ka-diary, may kapatid ako, may original akong kapatid, pero yung kapatid ko na yon, hindi kami close talaga. Ever since maliliit kami, mas pinapaboran pa ng family ko ang kapatid ko. Pag may kasalanan yung kapatid ko, ako yung pinapagalitan ng family ko. Lumaki kasi ako sa broken family. Lumaki ako na hindi buo at kompleto yung pamilya ko. Lumaki ako sa pamilyang magulo, na ang alam lang is yung kung paano kamkamin ang mga mana, talo dito, pagtatalo doon, at marami pang iba. Hindi ko na i-discuss masyado pa yung personal issue namin ng family ko, pero doon sa video na yon na ipapalabas ko, doon nyo makikilala, ay doon nyo matutunghayan kung paano binago ni Ate Myra yung point of view ko sa buhay, kung paano niya ginawa ng paraan para mabago ang mga masasamang pananaw ko sa buhay ko ito. Pero bago yung video na yun mga ka-diary, na which is ongoing pa rin until now, kasi dala-dalawa nga yung ginagawa ko na video, yung lihim ng isang ama. Ito naman yung liham ni Chester para sa anak niya. Hindi ko rin alam kung binigay niya ba ito sa anak niya. Wala rin akong ka-idea mga ka-diary, pero bibigyan ko lang kayo ng insight kung patungkol saan itong video natin na to. Ang lihim ng isang ama ay patungkol ito sa liham ni Chester sa kanyang anak at sa kanyang pamilya, na kung saan ginawa niya ito mismo sa loob ng rehab. Kasi isang araw nakita ko siya na may gitara sa gilid niya, tapos akala ko nagko-compose na siya ng kanta. Hindi pala, gumagawa pala siya ng liham para sa anak niya at sa pamilya niya. Nagkataon naman na tapos niya na yung liham niya sa kanyang anak, pinabasa niya sa akin. Ako kasi mga ka-diary, yung tipong tao may photographic memory, na kung saan lahat na nababasa ko, lahat ng nakikita ko, natatandaan ko. Binayayaan ako ng Panginoon ng kakayanan na makapagkabisado sa maikling panahon ng mga nakikita at nababasa ko. Kasi mga ka-diary, hindi ako matandain sa daan. Bobo ko sa daan. Ilang beses ko kinabisado ang looban dito sa aming lugar. Ilang beses ako tinuruan ni Ate Myra para kabisaduhin ang mga lugar dito, pero hirap na hirap ako. Inabot ako ng 2 linggo bago ko nakabisado ang mga lugar dito. Napasikot-sikot sa loob ng
San Martin sa barangay namin. Pero pagka pinabasa mo sa akin ng isang artikulo or yung mga isang kung ano yung instruction, nare-record ko lahat yun, mga ka-diary. Ang itatampo ko ngayon sa inyo ay ang sulat na to, kasi na-inspire ako sa sinulat ng nagpadala sa akin ng Gmail, mga ka-diary, na kung saan nagpapasalamat siya sa mga video ko. Actually, mga ka-diary, marami daw siya natutunan sa video ko, lalo na yung mga turo at aral ni Ate Myra. Actually, mga ka-diary, nag-usap kami ni Ate Myra matagal na, ilang buwan na last month ata yun, hindi ko na ma-recall, pero sinabi ko rin sa kanya yung part ko. Sabi ko sa kanya, ang passion mo kaya kang palamunin. Yung passion mo na sa center na tumutulong sa kapwa mo, kaya ka palamunin yan. Kahit hirap ka na sa trabaho mo, pumapasok ka pa rin. Dahil passion mo yan, kaya kang buhayin yan, kaya buhayin yung pamilya mo. Pero sa simpleng tao na ako, na wala naman akong binubuhay, yung passion ko is video editing lang, hindi pa ako kayang buhayin. Bakit? Meron dumarating sa akin ng mga video na i-edit ko, ipapasa ko sa agency ko. Pagkatapos nun, instant pera na. Yung pera na yun, kinakapos pa ako. Bakit? May laundry ako. Meron akong binabayaran na upa ng bahay. Meron akong pagkain na dapat sinusuplayan. Hygiene, sabong panlaba. Sa sobrang mahal ngayon ng bilihin, hindi kayang bumuhay yung trabaho ko para sa part ko, na low wages earner ako. Minsan sumasahod ako ng 2,000 lingguhan. Monthly ko minsan 3,500, 3,700, 4,700. Ang incentives lang sa akin ng agency ko is 5 kilong bigas, which is hindi ko rin nagagamit ang 5 kilong bigas dahil nga hindi ako nagsasaing, hindi ako marunong magsaing. Yung sinaing ko lugaw pa, kaya yung bigas na yun tinutulong ko rin kay Ate Myra para makamenos din ang gastos niya. Pero yung gastos ko mismo, hindi kayang makapagpabuhay para sa part ko, kasi nag-e-extend ako ng load. Pag nawalan ako ng load, hindi ako makapag-edit, hindi ako makapagpasa sa agency ko. Maraming gastusin, maraming bayarin na utang. Yung cellphone ko na ginagamit pang editing, utang pa to kay Ate Myra, na which is dapat ko bayaran, na until ngayon, mag-1 year na to cellphone ko sa September, hindi pa rin bayad kay Ate Myra. Yan yung mga sabi ko, parang gusto ko nang give up. Gusto ko nang sumuko sa passion ko na to. Kasi sobrang baba. Sobrang hindi maganda yung kita. Minsan walang sahod, minsan may sahod, minsan naka-hold pa yung sahod. Yung ganun. Until one day, meron isang email ako natanggap at ito yun. Yung email na yan ay galing sa silent viewer ko dito sa channel. Kasi pag hindi tinanggap yung video ko na pinapasa sa agency, dito ko binabato sa channel natin yung mga larvae, dengue, etc. Dito ko lahat inilalagay sa ating video. And apparently nagpapasalamat siya dahil sa video ko, dahil marami siya natutunan bilang isang teenager. Sabi ko nga kay Ate Myra nung kahapon lang ata yun, sabi ko sa kanya, Timay, parang binabawi ko na yung
sinabi ko sa'yo na ititigil ko na yung pagbi-video editing? Na hindi naman kayang bumuhay sa akin sa mga gastusin at utang ko sa pang-araw-araw. Dahil sa message niya na yan sa akin. Marami pala ako, kahit pala konti lang nanonood sa video ko, marami pala ako na-inspire ng mga tao. Isa na yung batang ito, na i-educate siya sa video ko, natututo siya, and most especially, sobrang natouch ako nung sinabi niya na nagpapasalamat ako dahil hindi mo ipinagdamot sa mga viewers mo ang turo na ibinahagi sa'yo ng kapatid mo na si Ate Myra, na kung saan pwede ka palang tumulong na hindi nag-iintay ng kapalit, manampalataya, magtiwala ka sa Panginoon sa kabila ng mga hirap na pinagdadaanan mo sa buhay mo. Kaya nga, this time, total naman Sunday ngayon, ito ang pag-aaralan natin. Yung tinuro rin sa akin to ni Ate Myra. I-share ko lang din sa inyo yung tinuro sa akin ni Ate Myra. Yung faith na tinatawag. Kasi ako, mga ka-diary, sa buhay ko, sobrang hina ng pananampalataya ko sa kay God. Sobrang pag natatakot ako, umiiyak ako, magulo yung utak ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa tuwing nagtatalo kami ni Ate Myra dahil nga sa mga kalokohan ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko sa journey ng buhay ko. Sobrang gulong-gulo na yung utak ko. Nakakagawa na ako ng hindi maganda. Pero despite of all that I've done to her in the past, nandiyan pa rin lagi si Ate Myra sa akin, sa buhay ko. Sabi niya nga sa akin, ito kasi siya Katoliko. Nagsisimba siya sa Catholic churches. Magkalayo yung agwat namin. Ako, nagsisimba ako sa Baptist Church, sa mga Christian churches, siya sa Catholic. Pero ginagalang ko ang culture and belief nila as a Katoliko. And at the same time, siya ginagalang niya rin ang culture and belief namin as a Christian. Sabi ko nga, sa amin kasi, sa part ko hindi kami madalas magsimba ni Ate Myra. Pagka tinanghali siya ng gising, hindi na siya nakakaabot ng simba sa court. Kasi pag Sunday, mga ka-diary, nagkakaroon ng simba dyan sa court. Ako rin, pagka tinamad ako, hindi na rin ako magsisimba. And at the same time, kahit hindi siya magsimba, hindi siya magsimba, siya yung nagturo sa akin na patuloy ako manampalataya, patuloy ako manalig kay God. Dahil ang faith ni Ate Myra ay sobra-sobra. Kasi dumaan man ang mga pagsubok at unos ng buhay natin, aminin natin, napapanghinaan din tayo ng loob. Tinatanong natin sa sarili natin, bakit nangyayari sa atin yung ganitong bagay? Bakit ginusto ng Panginoon na mangyari sa atin to? Bakit pinahintulutan ng Panginoon na mangyari ito, yung ganitong trahedya sa ating buhay? Halimbawa, nasunugan tayo, nawalan tayo ng ari-arian, nawalan tayo ng bahay, nawalan tayo ng personal possession natin. Nagtatanong tayo, ano bang kasalanan ko? Ano bang ginawa kong mali? Napariwara yung buhay natin. Tatanungin natin, bakit ganito na nangyari sa buhay ko?
maganda noon yung buhay ko, ngayon ganito na. Pero si Ate Myra, mga ako sa kanya. Sabi ko, tibay ng loob na to. Ako duwag. Kasi aminin natin sa sarili natin, mga kadayari, na nanduduwag tayo na humarap sa mga pagsubok sa ating buhay. Nanduduwag tayo na harapin yung takot natin at mga pangamba natin sa pang-araw-araw na journey natin sa buhay natin. Pero si Ate Myra, doon ko nakita yung tapang, lakas ng loob. Minsan hindi ko nakitaan na panghinaan siya ng loob. Minsan hindi ko siya nakitaan na mapagod sa kabila ng mga hectic na trabaho niya sa barangay. Nagbabarangay pa siya, tapos nag-health center. Yung pananampalataya niya, nandun pa rin eh. Sabi ko, anong meron? Anong meron sa taong to? Hanggang sa sabi niya sa akin, isa lang ang sinabi niya sa akin. Normal lang, kung eto, panoorin niyo po muna to, ang videong ito. Yung takot, normal yan. Pero kailangan, harapin mo yan na may pananampalataya. Kung napanood ninyo ang video na yan, nagsasalita po dyan yung pastor mismo ng inatinan kong Christian Church na which is yung CCF. At sinabi niya, normal lang ang matakot. Normal lang ang matakot, basta manampalataya lang tayo sa Panginoon na ang takot natin ay papalitan ng Diyos ng kakumpiyansahan sa ating sarili. Nung narinig ko yan, habang nagsasalita yung pastor na yan, sabi ko, ganito yung sinabi ni Ate Myra sa akin. Normal lang matakot, Bernadette, pero lagi mong tatandaan, hindi sa lahat ng oras lagi ka natatakot sa buhay mo. Sa lahat ng oras, hindi lagi puros takot ang pinapairal mo sa buhay mo. Manampalataya ka sa Diyos. Manalig ka, magtiwala ka. Yun yung madalas na sabihin sa akin ni Ate Myra. Kasi mga kadayari tayo, dumarating tayo sa journey ng buhay natin na pag hindi dininig ng Panginoon ang panalangin natin, nagda-doubt na tayo. Sabi na natin, tutugunin kaya ni God ang panalangin ko? Lagi-lagi naman ako nagdadasal. Lagi-lagi naman akong nagsisimba. Tutugunin niya kaya yung mga prayers ko? May doubt tayo eh. Pero si Ate Myra, may tinuro sa akin na isang, sabi ko, Timay, bakit ganun? Bakit tayo nandito? Meron kasi kami pinunta na church. Kung napanood niyo ang manawag ko dito sa channel natin, yun yung pinaka-memorable na pag-uusap or experience na kasama ko siya. Ipi-play ko ito ipi-play ko yung video na kung saan until now tinatago ko pa rin, kasi every time na nakikita ko ang video na to, panoorin nyo ito. Yan yung video na kung saan taimtim na nagdadasal si Myra, si Ate Myra. Yan yung video na kung saan marami ako natutunan sa kanya. Hindi pala yan sa Monte Maria, sa Tondo pala yan. Yung video na yan. Yan yung video na kung saan na
na tinuro niya sa akin na huwag kang tumigil sa pananampalataya mo kay God. Huwag kang tumigil sa pagtitiwala mo sa Kanya. Magdasal ka lang palagi. Huwag kang susuko sa pagdarasal dahil balang araw, tutugunin din ni God yung panalangin mo. Sa Kanya ko rin natutunan ang salitang ito. Pag magulo na ang utak mo at hindi mo na alam ang gagawin mo, pumunta ka sa isang simbahan. Ikaw lang mag-isa at manalangin ka. Yung mga salita na yun tumatak sa utak ko. Oo, inaamin ko, tarantado kaming dalawa. Ubod kami ng katarantaduhan sa buhay namin. Pero pagdating sa pananampalataya, andito ako sa baba, si Myra nandun na sa taas. Iba man ang paniniwala namin dalawa, iba man ang kultura at iba man ang religion and belief namin dalawa. Pero masasabi ko na ang pananampalataya na meron siya ay higit pa sa sinasabi ng Panginoon sa Mateo. Kasi sabi nga doon, kung may maliit ka na pananampalataya, kasing liit ang buti ng mustasa, pwede mo sasabihin sa bundok, lumipat ka magmula dito hanggang doon. Hindi bundok na ang nililipat ni Ate Myra sa pananampalataya niya, kundi ang buong, ng kahit anong hindi na bundok ang nililipat ni Ate Myra. Mayon na hindi lang bundok ang kaya niyang ilipat sa pamamagitan ng pananampalataya niya. Kaya niyang ilipat ang bawat bundok na nandito sa ating bansa dahil sa pananampalataya na taglay niya. Doon ko nakita sa kanya yung faith na tinutukoy ni Jesus sa verses na yun. Sabi niya sa akin, huwag kang titigil na magdasal, manalig, magtiwala sa Diyos. Dahil balang araw, didinggin din ng Panginoon ang nais mo sa iyong buhay. Yung mga hinihiling mo sa Kanya, didinggin niya rin yan balang araw. Kaya nga mga kadayari, ang pananampalataya sa Diyos, yun din yung normal lang matakot. Pero wag natin alisin sa sarili natin na may Diyos tayo na nakakaalis ng takot. May problema tayo ngayon. Sabi nga ni Ate Myra, yung problema na yun, ilagak natin sa Panginoon. Kung may mga tao tayong kinakasamaan, kung may mga tao na gumagawa sa atin na mga hindi magaganda, kung tawagin niya namin ni Ate Myra yung mga hudlum. May mga hudlum tayo na nakapaligid sa atin, yung mga masasamang tao na hindi naman nakakatulong sa pagbabago natin. Ilagak natin sa Panginoon, ipagdasal natin sila. Huwag kang tumigil sa kakadasal na hanggat hindi nababago ng Panginoon ang pagkatao nila. So, kaya nga mga kadayari, sa buhay ko, sa journey ko, marami ako natutunan kay Ate Myra sa pananampalataya. Lagi ako nagtatanong, bakit nyo ito ginagawa? Bakit mo ito ginagawa? Puros bakit? Isa lang ang tinatanong niya, kung sa kultura ninyo ay hindi nyo ito ginagawa, sa amin, importante ang hiling. Humiling ka sa Diyos. Huwag kang tumigil sa kakahiling. Balang araw, tutugunin din niya. Manampalataya ka lang, tutugunin din ng Panginoon. Yung hilingan mo na yan. So, sana may natutunan kayo ngayong Sunday na ito mga kadayari about faith na tinuro mismo ito sa akin ni Ate Myra, na hanggang ngayon binabaon ko sa journey ng buhay ko. Hindi man ako perfecto tao, marami man akong pagkukulang,
Pero masaya akong ibinabahagi sa inyo yung mga aral at turo ni Ate Myra sa akin. Kasi mga ka-diary, bago ko i-end to, isa pa palang tinuro sa akin ni Myra about faith. Kung may pananampalataya ka, may kakontentuhan ka sa puso mo. Kasi hindi mo nahahangarin yung kung ano man ang meron sa ibang tao. Nakakontento ka na sa kung anong ibinigay ng Diyos na biyaya sa'yo. Kung meron, meron. Kung wala, wala. Yun yung isa sa mga natutunan ko sa Kanya. Na aside sa faith, manampalataya ka sa Kanya na ipoprovide niya yung pangangailangan mo sa araw-araw. Pag pinrovide naman sa'yo ni God yung hinihingi mo, makontento ka na doon. Huwag ka nang lumapis pa. Dahil pang-aabuso na ang tawag doon. So, ayun na mga ka-diary. Sana nagustuhan ninyo tong channel ko. Nagustuhan ninyo ito, yung vlog ko na to. Please bago ko i-end, baka bukas mai-upload ko na yung kwento namin kung paano ko nakilala si Chester at si Ate Myra. So please don't forget to like, share, and subscribe. Maraming salamat mga ka-diary.